Magandang araw po. Panis at bulok ang ginamit na kaso ng minorya ng Senado upang ipilit ang baluktot nilang pangangatwiran na sapat na ang 12 senador upang magbotohan ng legal at palitan ang liderato ng Senado. Ang kasong Avellino versus Cuenco ay isang kasong pinagpasyahan ng kataas-taasang hukuman noong 1946 sa ilalim ng 1935 Constitution. Sa makatuwid bagay, matanda pa ito kay Tito Soto. Sa nasabing kaso, sinabi ng Korte Suprema na sapat na ang 12 senador sapagkat sa pagkakataong yaon, nasa ospital ang isa at ang isa naman ay nasa ibayong dagat. Noong nagdidebate ang mga may akda ng 1987 Constitution, dahil nga alam nila ang doktrinang ito at nais nila itong palitan sa panibagong konstitusyon, sadya nilang binago ang phrase sa Section 16 Article 6 kung saan kapag naghalalan ang mga senador ng kanilang pangulo ay nangangailangan ng, quote, majority vote of all its respective members, end of quote. Ang ibig sabihin po nito, mas mataas ang antas na kinakailangan sa botohan para sa liderato ng Senado kaysa sa pagpasa ng batas. Sa pagpapaliwanag nga ni Joaquin Bernas na isa sa mga nagsulat ng saligang batas, sapagkat ang Pangulo ng Senado ay pangatlo sa line of succession sa pagkapresidente, kailangang mayorya ng buong Senado at hindi lamang ng maliit na grupo ang maghahalal sa kanya. Ang mga diskusyon kung saan makikita ang intensyon ng Constitutional Commission ay matatagpuan sa journals ng nasabing komisyon at bukas para sa lahat ng mananaliksik, kasama na si Kiko Panghilinan na abogado daw. Kaya nga po sa mga kasong dinesisyonan ng Korte Suprema matapos ang pagpapatibay ng 1987 Constitution ay kinatigan ang patakarang kailangan ng 13 boto para sa Senate presidency. Ang bottom line mga kababayan, ang nais ng saligang batas, 13 o 13 ang numero ng mga senador na maaaring maghalal o magpalit ng liderato. Ito ay kahit may absent pa, o mayroong may sakit, o mayroong nakapiit, o nasa ibang bansa. Ang sabi ng konstitusyon, 13, 13, 13. Hindi 12. Kahit kasama pa doon ang isang balimbing. Kaya naman po ang Partido Demokratiko Pilipino o PDP ay maghahain sa lalong madaling panahon ng kaso sa Korte Suprema upang itaguyod ang saloobin ng mga mamamayang Pilipino na labis-labis na piniling pagtibayin ang kasulukuyang saligang batas at ipagtanggol ang rule of law laban sa mga bastos na senador na nais na lapastanganin at yurakan ito. Samahan po sana ninyo kami sa makatarungan at makatwirang laban na ito.